Sa 104.3 FM Band, Radio Pilipinas, Radio Publico, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radio Pilipinas, Radio Publico, sa 104.3 The Capital. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Madali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedegasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong unang araw sa buwan ng Hunyo 2025, nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. At siya nga napakabilis ng ating panahon dahil nasa kalagitnaan na tayo ng 2025 at talaga nga namang nakasurvive tayo ha. At nais namin kayong anyayahan hanggang 4:00 po tayo ng hapon. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Marahil tayo ay naghahanda na para sa ating nagpapahinga tayo dahil bukas muli ay tayo ay magkakaroon ulit ng mga pasok dahil syempre ngayon ay weekend. At syempre ang ating programa ay mapapakinggan po tayo sa ating Facebook Live. Like and share po tayo ha. Kalinga Hatid na Facebook page at sa Radyo Pilipinas. At tayo napapanood po sa Apordabox at Digibox at napapakinggan live sa Radyo Pilipinas 738 kHz. At syempre nais nating i-congratulate ang ating Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa nakatatapos lang na Asia Pacific Broadcasting Awards 2025. Wow, congratulations ha. Ayan ay sa pamumuno ng ating Presidential Broadcasting Service na si Sir Director Dindo Amparo at syempre ang ating Communication Office Secretary na Secretary J. Ruiz. At syempre pasalamatan din natin ang iba pa nating kasama dito sa programa na to. Ang bumubuo syempre si Sir Maki at si Sir Ray Sampang, sa technical side Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Dibidan. At sa ating sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama yan ng ating iba pang Board of Governors ni Governor Corazon Alma de Leon at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng iba pang mga chapter administrator natin mula sa mahigit 100 chapters nationwide kasama ng ating mga Red Cross Youth at Red Cross 143. Hindi na natin patatagalin pa mga kasama natin via Zoom. Napaka-special po ng ating panahon ngayong hapon ito dahil pinaunlakan po tayo ng bagamat ay isang weekend tayo binigyan daan ng ating makakapanayam ngayong hapong ito. Gob Cora, magandang hapon po. Yes, magandang hapon. Pasensya, namatay yung ilaw ko. Kaya mas maputi si ang ating guest. Kaya maitim ang dating ko. Pero babasahin ko muna ang message ni retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. sa ating programa. Today, Sunday, the first day of June, the 6th month of 2025, let us enjoy the wonders of this wonderful and beautiful universe. Smile will always be the best medicine to make us feel younger. Prayers will always be the best solution against sin, temptations, doubts, fears, and stresses around. Silence will always be the best antidote against annoying persons, and God will always be the best companion and guide in our journey in the beautiful and wonderful universe. God always gives the best to us, and every day is a miracle of His splendor and glory. No evil shall befall us, no affliction can come near our tent, for God commands the angels to guard us in all our ways. Psalm 91, 10-11. Tama-tama sa pagbati natin, ang ating topic ay bagong miyembro ng Board of Governors ng PRC.
Actually, hindi naman bago ang ating Governor, Attorney Oscar P. Palabyab, pero newly elected Board of Governors nung magkaroon kami ng aming biennial convention. Yes. So, Opo. dire-diretso na tayo sapagkat maiksi lang ang oras. Maaari ba nating may pakilala ang iyong sarili, Governor Attorney Oscar Palabyab? Ayan, magandang hapon po at maraming salamat po, Governor Attorney Oscar Palabyab. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, sa lahat ng nakasubaybay ng programa ito. Well, So, go ahead. Ako po ay ngayon ay 77 years old na, actually retirado na. I am a lawyer by profession. Tapos po ako ng abogasya sa UP College of Law. Preparatory ko ay ED Political Science sa UP Red. So nag-practice po ako ng abogasya since the time I graduated, 1974, hanggang sa ako po ay mapunta sa DOT noong year 2001. From 2001 up to the end of the term of President Arroyo, nandyan po ako sa DOT. Tapos po niyan, ako'y sandaling natrabaho sa Senado. Consultant po ako sa Committee on Tourism ni Senator Lapid. At pagkatapos noon, ay hindi na rin ako pinakawalan ni Chairman Gordon at pinaya niya ako sa Red Cross doon para lang mag-observe. Dahil mayroong election ata nung araw na yun, kailangan niya ng moral support. Pumayag naman ako. Wala na, hindi na ako nakawala since that time. Dahil kinuha niya ako at that time na sabi niya, sige, consultant ka na namin dito, legal consultant. So doon ako nag-umpisa. Isa lang naman ang tinanong ko nung mga panahon na yun. Sabi ko, marami bang trabaho dito? Hindi ako sinagot ng diretso ni Chairman Gordon. Tinanong niya si Miss Gwen. O Gwen, dinatanong ni OPP. Ako yun marami raw bang trabaho dito? Hindi rin sumagot Sabi ko, alam mo kasi, mag-retire ako, ang gusto kong trabaho, konti lang ang trabaho at malaki ang sweldo. Yun. Pero pumayag na ako. At yun po nag-umpisa yung aking, yung aking buhay with the Red Cross. Man ako nagsisisi, pero baligtad sa lahat ng inaasahan ko. Maraming trabaho, at halos wala ka naman tatanggapin talagang inaasahan ng sweldo. Yun po, naging kasaysayan ko hanggang sa 2018, naisipan ko na magpahinga na rin. At parang maikli buhay ko. Kung tatagal pa ako sa Red Cross at that time dahil naging Secretary General ako, napakahirap ng trabaho po doon. Ayun. So, that's my background. Yes, thank you. Sa palagay mo, sapagkat ako ay naging Secretary General din ng 2006 to 2006 or 2008, I think. Yeah, I think anyway. Sa palagay mo, ano yung naiambag mo sa Philippine Red Cross nung naging Secretary General ka ng Philippine Red Cross? Kasi alam ko medyo masalimot ang nangyari dahil may mga instructions ang ating chairman na kailangan mong sundin at may kasama dong mga biyahe pa. So ikwento mo yung struggle noon at the time and of course you survived the struggle. Yes. Go ahead. Unang-una siguro dapat malaman natin na katulad ng mga ibang kasama natin na talagang died in the wool Red Cross na talaga. I came from the outside. Ikalabas ako at kilala lang kasi makaklase naman kami ni Chairman Gordon kaya naisip na siguro baka naman meron talaga ako may tutulong sa kanya. Malaki siguro naman din yung naitulong ko sapagkat sumuong ako sa mga problema ng Red Cross at that time. Kung tatandaan po ninyo, kasagsagan ng kanun katatapos pa lang nung Typhoon Haiyan. So, kasagsagan po ng operations natin sa Haiyan. At ipinagpatuloy ko po yung mga operations natin na sinusubaybayan ng National Headquarters. Na yan parang learning by doing yung nangyari sa akin doon. Nakikita ko po yung mga naging problema sa field at ang naging role ko at mula pa sa po sinabi ko sa mga tao po natin, mas marunong kayo sa akin. Ako nandito sa posisyon na ito para hindi kayo turuan kundi kumbaga ako sa conductor ng isang symphony. Kukumpasan ko kayo nang sabay-sabay tayong gagalaw at magampanin nyo yung inyong mga kanya-kanyang mga responsibilidad. Kaya yun po ang unang
Unat sa pula, sinabi ko sa ating mga tao, aasahan ko kayo na inyong tutuparin ang inyong mga kanya-kanyang tungkulin sapagkat alam nyo yan. Huwag kayong matakot, sabi ko. At sabihin nyo lang sa akin, ibig sabihin, maglagay ako ng open line of communication between our people at saka yung opisina ko. Iyan po ito sa loob ng tinatawag ng administration. Pero ang malaking hamon po na hinarap ko noon, yung napakalaking proyekto po natin na bumili ng barko, hindi pa ako Secretary General na-aprubahan na yan. Ako naman, tumulong ako, sabi na okay, tapos na. Pinutusan ako ng board, pumunta ka na sa Amerika, tapusin mo na yung transaction. Bilhin na natin yan. Yung po ang pinakamadaling trabaho, yung bilhin ang barko. Pero nung iuwi na, ay lumabas na lahat ng klaseng problema yung ba hindi inaasahan na ito, mga 2 taon din yun na pinitensyahan ko hanggang sa maiuwi natin yung barko na yan sa Pilipinas. So, it was a span of 2 years almost. Nung ginawa ko yan. So, pang masasabi ko na nagawa natin yun yung koordinasyon natin dun sa ating mga sister societies, yung IFRC. Nagkaroon ako ng magandang rapport sa mga sister societies natin at nakita ko po yung kalagahan ng kanilang mga pagtulong sa atin at yan po yung isagawa natin. Hanggang humantong po, naabutan ko pa rin po yung kasagsagan ng gera sa Marawi. Kaya ako, nakarating din mismo sa lugar na yan. Sumama po ako sa ICRC, nabita ako ni Richard Villena, sumama sa kanilang sasakyan para makapasok. Yun po ay isang sa akin ay napakalaking bagay po yun na makita ko mismo yung nangyayari sa field. At one particular moment na palagay ko yung nakatulong naman tayo ay nung makausap ko yung mayor ng Piaga po ba yun, yung isang bayan na closest to Marawi. At nung nag-inspection kami ron, ay nagbigay ako ng courtesy call sa mayor at sinabi niya sa akin, ako, malaki po ang problema natin. Bakit po? Sabi niya, maraming tulong na dinideliver doon sa Cagayan de Oro, pero wala akong nakakarating sa amin. Nakita niyo naman po ang sitwasyon, ang mga tao natin dito sa evacuation center. Ano po ang may tutulong ko? Dahil kung maaari po baka naman pwede kayong makatulong na maanggihan naman kami dito ng ayuda. Opo, bakit po na hindi dapat na gano'n? Bakit pa ako gano'n na hindi nakakarating dito? Hirap kasi. At pupunta kami ng Cagayan de Oro, palakasan doon. Kung sino maunang barangay captain doon, sila yung nakakakuha. Gano'n. So, dali-dali po. At noong mga panahon po na yon, at natatandaan nyo, ang secretary ng DSWD ay ang pangalan nun, yung kaibigan ko na aktivista sa UP May number ako niya. At alam ko, sabi ko, hindi naman ako isnabil nito. Alam ko, mahirap tumawag sa mga cabinet secretaries, lalo na yung panahon na yun na kasagsagan ng gera dyan sa Marawi. Sinabi ko lang na meron tayong problema rito. Ang sabi sa akin ng mayor, kung hindi siguro natin mabibigyan ng unit sila kagad, baka magka-riot dito. Yun ang tumatak sa isip ko po Nakakatakot ka kung sitwasyon niya na magka-food riot dyan. At alam po nito, whether it was through that telephone conversation or not, siguro mga 2 or 3 days after, kumilos ang military. Nagdala ng mga gamit doon. Kaya sabi ko, nakikinig naman pala itong ating mga kaibigan na sa gobyerno ngayon. So tinanong ko yan na, meron talaga tayong magagawa sa parting yan. And the rest, yung ginawa ko lang naging open ako sa ating mga tauhan na gusto ko ang mangyari kasi they take the initiative na hindi lang gagalaw dahil inutusan. So in short, yun po yung naging kalakarahan hanggang sa ako po ay graduate na. Pinagpatuloy ko lang yung ganong klaseng pulisiya. Kasi in a sense, as Secretary General, you had a different role from just being a volunteer. Pero at that time, ang crisis situation na Red Cross has to respond. Kaya nga sinasabi, always first, always ready, always there. Ang naniniwala ako na now that you have a different role, now that you are a member of the Board of Governors, syempre policy making,
at saka program development ang ating gagampanan. Pero sa kasalukuyan, paano mo mailalarawan sa mga nanood sa atin ang serbisyo ng Philippine Red Cross ngayon? Kasi malaki na yung pinagbago ng Red Cross nung araw, Red Cross ngayon, at Red Cross sa hinaharap pa. Opo. Siguro ganito natin may papaliwanag. Nung araw, makikipag-usap po tayo sa mga ordinaryong tao. Let's say, mga kaklase. Alam lang ang Red Cross dahil sa dugo eh. Oh, yes. Kilala tayo dahil sa dugo, hindi po ba? Pero through the years nga, mula nga nung mag-assume ng chairmanship itong ating Chairman Gordon, ay talagang lumawak na yung serbisyo na dapat talagang ginagawa ng isang humanitarian organization. Talagang kung makikita po natin kahit mga sunog, mga lahat ng klaseng sakuna, nandiyan na po ang record. Nauna pirmi. Yan kasi dapat trabaho ng gobyerno yan dahil primarily, ang gobyerno talaga ang sumasagot dyan. Sila yung first responder sa mga ganyan. Pero nakita po natin yung paglawak ng trabaho na ginagawa ng Red Cross. Pati po yung natatandaan natin yung mga OFW natin doon na kailangan iuwi dito. Bago pa ako nabalitaan ko na yun. Hindi natin dati naririnig yun. Yung restoring family links na ganyan. Kaya yung tatandaan po natin yung mga naging krisis sa Sulu, na-kidnap yung mga ICRC officials natin. Kaya hindi natin ma-imagine ngayon na meron tayong bansang Pilipinas na walang isang katulad ng Red Cross na gagampan yan. Kung aasa lang tayo rin sa mga existing na mga institusyon, maaari pong talagang kulang. Lalo na po, dapat pala sabihin, na nakita natin kung gaano katingkad ang naging papel ng Red Cross nitong nakaraang COVID-19 epidemic. Diyan po napakalaking papel ang nagampanan ng Red Cross. Hindi natin inaasahan, ang Red Cross pala ay magagawa yan, magkaroon sila ng testing center. Hindi natin na-imagine, ako mismo hindi ko na-imagine, mag-i-invest ang Red Cross dyan sa mga testing equipment na yan. Dahil po dyan ay napabilis ang testing at siguro talagang hindi na natin pag-uusapan na marami talagang tao naligtas dahil sa mga ginagawa ng Red Cross. Ang problema natin, isa po tayong bansa na nahaharap sa napakadalas na sakuna. So hindi natin mapaghihiwalay ngayon ang buhay natin na walang Red Cross dahil nga maya may sakuna, yung aksidente sa daan. Nakikita po natin, nandiyan kaagad ang mga ambulansya ng Red Cross. Siyempre, lahat po ng bayan, lahat ng barangay, meron din silang mga first responders. Pero malaking tulong po tayo sapagkat baka hindi lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan. Dito po sa Metro Manila na lang, pagka meron pong telephone request doon sa mga emergency numbers, let's say ng MMDA o kaya ng DILG, sino una nilang tinatawagan? Ang Red Cross po. Yes. Hindi nila sasabihin, meron na kaming truck dito na papadala dyan. Madali sa kanila eh. In other words, malaking pasalamat siguro sila na nandiyan na Red Cross, na isang tawag lang, nandiyan na. Yun po ay uniformly na naririnig ko sa ating mga tao. Paano makakarelasyon natin dyan sa mga emergency numbers na yan? Ay, dito sa Metro Manila, sir. Talagang, ano na yan, SOP na yan, ang Red Cross talaga unang tinatawagan. Nalaman na natin mga kababayan. Gopcora. Na-realize nila na we cannot do away. In other words, necessity na sa buhay natin yung meron tayong Philippine Red Cross at mga volunteers. Gopcora, attorney. Stop muna tayo. Opo, magbibigay daan po muna tayo sa ating mga commercial break. At sa ating pagbabalik, tayo ay meron po tayong balita. Hatid po ng Communication Department po yan. Yan po ay nangyari nung kamakailan lang sa ating national headquarters. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
Radyo Publiko. Serbisyo. Pangbayang mahal. News nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating Pinakamalawak na pagbabalita. ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Para sa kanyang pagpunta sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16th BIMP Iaga Summit para markahan ang ika-8 taon ng pagtutulungan para sa pag-unlad ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. Binigyan din ng Pangulo na dapat ay pagpatuloy ang kooperasyon at mas palakasin pa ang pagkakaisa para sa mas matatag na hinaharap. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko. Kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedegasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Limang volunteer emergency response vehicles o VERB, isang service vehicle at isang blood mobile unit ang natanggap ng Philippine Red Cross o PRC mula sa partners nito. Binigyang diin ni PRC Chairman at CEO Richard Gordon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng karagdagang assets para mas maisabuhay ng PRC ang mantra nito. Today, thanks to the ICRC, they have again given us VERB. We can use it for ambulance, where people are hurt. We can use this for supplies, when you need medicine or bandages. So all these are quite useful to our volunteers, plus logistics, plus information technology, because our Red Cross is always first, always ready, always ready. Ang limang bagong VERB ay donasyon ng International Committee of the Red Cross o ICRC na matatanggap ng PRC chapter sa Northern Samar, Agusan del Sur, General Santos Sarangani, South Cotabato, at Zamboanga, Sibugay. Sa PRC Sulu chapter naman mapupunta ang ibinigay na service vehicle ng ICRC.
Samantala, magagamit naman ng PRC Rizal Chapter ang bagong blood mobile unit na ibinigay ng Rotary Club of San Juan del Monte District 3800 at Rotary Club of Gyeongju East District 3630 na mayroong donor beds, sterile blood collection systems, donor comfort amenities para sa mas convenient at smooth na pagdodonate ng dugo pati na paghahatid ng blood supply. Nagpaabot naman ng kani-kanilang mensahe at pasasalamat ang donors at PRC Chapter Board of Directors na dumalo sa ceremonial turnover. Hindi ito ang first time na kami nag-donate sa Philippine Red Cross. Kami rin yung nag-donate ng mga blood bank nila. Nakailan ambulansya na rin. Ang District 3800 at saka ang Rotary Club of San Juan del Monte na binigay sa Red Cross kasi gusto talaga namin tumulong. Alam namin ano ang kahalagahan ng ginagawa ng Philippine Red Cross. It helps us reach to far-flung communities to get the blood. Sometimes, kinulangan tayo ng blood, no? And we have to be the one to reach, and this one would help quite a lot. Pagkasaya namin, dahil Teknop, ang aming nalawigan sa Agusan del Sur ay napakalawak at maraming malayong mga sitios at barangays na sa liblib na kailangan namin itong verb. Chairman Richard G. Gordon at ang ating Secretary General. Maraming salamat po sa inyong inisyatiba na ang aming chapter sa Agusan del Sur ay isa sa mga recipient. Napakahalaga sa amin to. Inaasahang mas palalakasin ng mga karagdagang assets ang kapasidad ng Philippine Red Cross na maghatid ng dekalidad at maaasahang serbisyo sa mga nangangailangan. Education Department, yang pong bagong turnover na 5 sasakyan ha, isang mobile blood bus na napunta po sa Rizal Chapter at meron po tayong 4 na vehicle emergency response response vehicle, tama, volunteer emergency response vehicle, VERB ang tawag po ni Chairman dyan, at isang service vehicle na napupunta po yan sa Northern Samar at 4 sa Mindanao. Cob Cora, ang ating balik po tayo sa ating talakayan kasama ang ating Governor Attorney Oscar Palabihan. Oo. Ako naman isi-share ko na naging Secretary General ako ng, sabi ko nga, 2006 dahil nagkaroon ng Ginsaogon tragedy. But I only stayed 3 years and I think it's very important to say na doon nagsimula yung pagpo-provide ng housing with provided by the International Federation ng Red Cross and Red Crescent Societies. At naging mahusay naman ang pagkakataon na yon. And I think ngayon nagulat din ang Philippine Red Cross under the leadership of Chairman Gordon yung mga housing na nai-build Attorney Oka. And at saka bukod doon, ang mga equipment natin laban sa sunog, pagbubigay ng tubig, at saka yung food trucks. Kasi yun ang development na ginagawa nating responsive ang Philippine Red Cross. Hindi lang yun sa dating gawi, kundi sa bagong paraan para tama ang gagawin. Siguro, ang bilang isang abogado naman, ay ano naman ang yung sa palagay mo ay lalong makakatulong sa pagsisilbi sa Philippine Red Cross. Kasi nakakaroon din tayo ng problema na requires legal assistance or requires legal action. Can you comment on this, Attorney Oka? Opo. Ang unang-una, yan po unang naging trabaho ko eh. Ang pagpasok ko sa Red Cross ng mga taon na yan, bilang isang legal consultant, nagkaroon po ng kontrobersya pa tayo dyan, kung natatandaan ninyo. Kaya baptism of fire sa akin yun kung paano natin sasalagin yung mga aligasyon na yun, nakarating pa sa media. So, naging active po ako ron sa pagliliwanag ng mga issue na yun at pag-aaral kung paano talaga, meron ba talagang mga nakakamali o wala. At marami po dyan, lalo na nung ako na-involve na rin sa management, marami tayong issues nung sa
sa human resources. Dahil nga napaka-unique kasi nung hanggang ngayon, pinag-aaralan ko yung talagang role ng chapters at ang national headquarters. Saan ba talaga, saan ba natin makikita yung hangganan ng kanilang mga prerogatives o discretion or authority. So, alam ko ngayon, marami abogado tayo sa loob ng, sa atin sa board na lang. 3, 4 tayo. Tapos meron tayong bagong staff na lawyer din. So, ang tingin ko, fully covered na tayo dun sa side na yan. At naalala ko lang na, on the legal side, ang malaki pong nagawa namin dyan ay yung po sa ating mga properties. Dahil kung matatandaan natin, before 2009, hindi po exempt ang Red Cross sa realty taxes. At marami po tayong property na napabayaan, hindi nababayaran ng mga pamilya. Kaya nakukuha, nakuforeclose, nakukuha ng local government. Isa pong malaking property na tinabaho namin, kasama ko si Governor Lacomon, ay yung Marikina property. Malaki-laki yan. Talagang nakuha na ng City of Marikina dahil pag hindi ka nakabayad ng amilyar, yun talagang iilitin nila. At dahil naabutan pa natin na hindi pa naman talaga yan kumbaga sa hindi pa nalilipat sa ibang tao. At nagkataon po na ang Vice Mayor ng Marikina at that time ay aking pamangkin. So, nilapitan ko. Sabi ko, meron kaming problema sa Red Cross. Alam ko, activist sa Red Cross Marikina chapter. Ano po yun? Kinuha nyo na wala na sa amin yung property dyan sa Marikina. Malaking property yun. Pag tignan natin kung gaano kalaki utang, kinumpute. Paano natin yan sosolve? Sabi ko, ganito na lang. Magdasin and tago na lang kayo. In other words, kukuha po tayo ng kapiraso sa lupa na yan at ipambabayad natin. Dalawa ang advantage natin. Nakuha po natin ang advantage sa atin dahil tumaas ang valuation. Porque pag mataas ang valuation mo, ibig sabihin yung perang babayaran mo, ibig sabihin, ang mas konting lupa na lang ibibigay natin at wala na tayong utang. Successful po tayo. Nagawa natin yan in 1 year. Yun yung pong mga ginagawa natin at pinagpatuloy ko rin po yun dun sa San Pablo property. Tapos tumulong din po ako sa acquisition ng mga lote natin dito sa yung national headquarters natin at saka yung annex sa kabila. So yung pong mga documentation yan at yung negotiation, nakaupo po ako dyan. Kaya yun po, malaking tulong po yan on the legal side para sa Philippine Red Cross. Ang nakita ko din ngayon, more recently, na dapat pagtuunan natin ng pansin, yung nilaunch na safeguard. Kasi tama naman si Chairman Gordon, hindi naman tayo makakabili ng mga properties kung wala tayong na-raise na funds. Kasi we do not get funds from the government. Yun ang dapat maunawaan. Kung anumang pondo ang binibigay ng gobyerno, local government, ay para sa programang masuportahan yung mga mahirap na kailangan ng dugo. At ngayon, with the safeguard, ay merong opportunity na for 1,200 pesos na membership. And magandang gawin ito sa mga kumpanya, lalo na yung mga may kayang kumpanya, sapagkat magiging tulong na ito na makakagamit sila ng emergency vehicle plus makakakuha sila one time ng dugo. Bukod sa protection nila kung sakalit magkasakit sila. So naniniwala ako na ito'y pagtutulungan natin, bibigyan natin ng talagang ang tawag natin kalinga, hatid ng Red Cross. Kasi naisip ito, hindi lang for fundraising, but really for improved service delivery. Sa'yo, bilang abogado, nakita natin ang pangangailangan din ng legal services, lalo na sa mga empleyadong na tinakbuhan ang kanilang mga responsibilidad. And napaka masalimuot
na problema ito kasi nag-aalisa na yung mga empleyado, pero hindi dapat porke nakaalis sila ay hindi na nating hahabulin. Sapagkat a crime that has been committed cannot be left unsolved. Kaya tamang-tamang nakita ko, ito ang challenge being a lawyer na dapat tingnan natin na walang abusuhin ng mga empleyado ang kaperahan ng Red Cross sapagkat hirap na hirap tayong mag-raise ng funds to make sure na matutugan na natin mga pangailangan. So siguro ngayon, sa palagay ko, anong nais mong i-contribute bilang isang abogado para sa maraming masiservisyuhan ang Philippine Red Cross? Kasi ikaw ay nanggaling sa Bulacan din and active na active ang Bulacan Red Cross, no? So sa palagay mo meron kang mga mako-contribute bukod sa legal services sa mga nakarong kaso sa atin sa Red Cross. Go ahead. Hindi lang sa, nung ako ay Secretary General at ako, at ako'y naiimbita sa mga yung usual biennial ng mga chapters. Noong pa po, pinopromote ko na yung membership. Wala pa ho yung safeguard. Saan ko po napulot yan? Dahil nung ako'y nag-a-attend ng mga international conferences on financing, etc., ay doon ko po natutunan na sa bansang Japan, ang Japan Red Cross po ay fully supported ng citizenry. In other words, parang habit na ng mga Hapon na talagang every year, part of their budget binibigay nila sa Japan Red Cross. Kaya po sila ay talagang very sustainable yung operations nila dahil naging part na ng civic duty ng mga kultura nila. Kultura na nila, ay sabi ko, pwede natin gawin yan dito. Kaya I will just cite one example nung punta ako sa yung chapter natin. Nung ako yung nagsalita sa kanilang board of directors, sinabi ko po, inanong ko sila, meron kayong Rotarians dito, meron kayong mga Lions members dito. Ano ang population ng buong province of La Union? Kumuha lang tayo kako ng 10%. Magkano ang budget ninyo inilalaan every year? Computing po ninyo. Sa 1,000 ko pa lang po kinocompute at that time. Kako sufficient na yan Hindi nyo na kailangan mamalimos pa dahil sa membership pa lang, kung masusustain nyo yan, madadali nyo na, mamimit nyo yung budget. Uniform po yung aking message every time I go to a chapter. Sa Abra, ganun din po ang sinabi ko. At para lang maging interesting, di kayo maniwala yung mismong obispo ng province of Abra, ng Diocese of Abra. Siya po tumayo at sabi niya na, volunteer na kami, sasabihin ko sa aking mga parokya na maging member ng Red Cross. Tontuwa po ako Ibig sabihin ka kung magagawa natin yun, kung kailangan lang talaga mayroong ganong klaseng kampanya at may kakalat natin sa buong bansa, ganito rin po yan. Ibig sabihin, nandito na tayo sa variety ng safeguard, lalong maganda, madaling ibenta. Kaya, just 2 days ago, parinig lang ako sa aking class of 72, sabi ko, yun ang immediate na area of influence ko Sabi na ako, tatandaan niyo ba nung kako na nag-enroll tayong lahat sa platinum card? 2 years ago na yon, expired na yon. Pero may bago tayong produkto na mas magaling, itong ang safeguard. May hindi umaba-usapan namin na nag-volunteer na. Ngayon, meron na ako 15 sa listahan ko. Na sabi ko, para hindi na kayo mapagod, ako nang bahala, padala nyo lang ang bayad sa akin kako. Dadaling ko sa Red Cross yan. So, nakaisip ako, sabi ko, pwede natin gawin natin ito. Dahil hindi naman ako politiko. Hindi naman ako governor. Wala akong ganong klaseng constituency. Pero meron tayong mga areas na pwede pang lapitan. So, tumawag nga si chairman sa akin. Umpisahan ko muna sa maliit. Siyempre, alang-alang mong kako na mangako ako ng langit at lupa, wala pa yun. So, yun po ang nakikita ko sapagkat totoo yun. Kung magagawa po natin yan, even at least 10% of the entire population ng Pilipinas ay maging members ng Red Cross, isipin niyo po yun, 1,200 times. Ilan yun? 10 million? Hindi mo mahirap isipin na kaya natin po talaga masustain ang ganong klaseng operation. Dahil palaki po ng palaki ang operation ng Red Cross. Imbis na talagang ang budget, ito lumalaki. Nakita naman po natin, hindi pa nga naipresenta ng huling meeting natin. May increase na naman ng budget. Asahan na po natin na talagang
mag-increase ang budget from year to year. At ang isang punto po siguro na hindi masyadong nabibigyan ng pansin o na naisip pa, ay yung pong maging automatic sana yung ating membership. In other words, alam po natin, kung may credit card ka, nag-expire yan eh. Pero may automatic renewal yun, pero sisingilin ka. Dapat po isipin natin yung klase ng sistema na gano'n dahil lang hindi, ang mga nangyayari, umaasa lang yung ating opisina yung sa mga magbabayad on the spot. Eh samantalang kung naaalagain natin yung mga members na mag-renew lang ng membership, eh malaking bagay po yun. So there's got to be may sistema po yan dahil ginagawa niya ng mga membership card kahit na yung Automobile Association of the Philippines, miyembro din ako, nagre-remind sila eh. At madali ang pagbabayad. Nalaman ko kay Chairman Capo na okay na yung sa GCash o sa kay Manny Pangilinan. Yun po talagang kailangan na padaliin natin ang proseso na madaling mag-renew, madaling mag-apply ng membership sa Red Cross. At palagay ko talagang quick yan. Wala akong duda na napakatumbada yan sa at mabilis po. At yun ang inaas ni Chairman Gordon, suporta ng lahat ng Board of Governors sapagkat may kanya-kanya tayong area of concern na ako nakita paano natin masusuportahan ng food trucks kasi yun ang kaibahan. Imbis na bibigyan mo ng mga dilata, bibigyan mo na ng pagkain, karaka-raka makakain. And hindi naman tayo masasabing walang karanasan dyan. Kaya nakita natin na ang serbisyo ng Philippine Red Cross ay nararamdaman at kaya kailangan nating suportahan ang programa ng Red Cross. Hindi lang tayo, kaya nga tayo may Red Cross 143 para matiyak natin na sa bawat barangay ay merong tutulong sa Philippine Red Cross dahil ang serbisyo natin ay nangangailangan talaga ng volunteers na tutulong sa atin. Siguro sa last episode natin, ano-anong nakita mong mga challenges na maaari nung ikaw mismo maharap habang Board of Governors ka sa Philippine Red Cross? Yung sa palagay mo nakikita natin na may magagawa na maaaring nagawang hindi masyadong naasikaso kasi na-mention mo yung properties at saka yung mga legal cases na kailangan nating iharap para pagtulungan na makabalik ang perang nagasta o makasuhan yung mga tao nagsamantala. Opo, go ahead. Ito kasi, kumbaga sa negosyo, nagpupis tayo ng parang sari-sari store. Lumaki ng lumaki. Pero yung sistema po natin hindi lumaki. In other words, hindi makakot. Nakita ko po yan noong tayo, lalo na nakasagsagan ng ating donation drive sa Kahayan. Ito, sasabihin ko, nakita ko po yung isang kater ng pera, nandun sa safe, doon sa baba, doon sa port area. Sabi ko, bakit ganito? Hindi dapat yan na ganyan, hindi nyo nabibilang. Sabi niya, sir, kasi naman wala kaming time na magbilang dyan sa dami ng araw-araw na dumarating na pera, hindi na namin nabibilang. So nakikita natin na hindi sufficient yung sistema para talaga nabigyan ng pansin yung tamang accounting, tamang reporting. Kaya yan ang nakikita ko naging dahilan siguro nitong problema natin sa audit. Naiintindihan ko sabagat yung maliliit ang choppers natin, hindi naman lahat may accountant Minsan, casual employee, ginagawa natin bookkeeper. Clerk. Walang accountability yun. Pagkatapos, sa dami ng trabaho nila araw-araw, hindi na ho na-trace yun na meron palang nakakapag-typing yan. Nangyayari doon, hindi mo na i-remit yung pera, gagamitin muna, aasahan naman sila na mapapalitan pa. So, ang temptation ko nandun, noong pang-araw, nakita na namin yan at sabi ko, yan ang tignan natin kung paano yan natin susolvin. Naisip ko rin, I had a level idea, hindi ko alam kung magagawa. At kasi nung ako lawyer ako sa isang company, meron kami mga tinatawag na yung accountable officers. Sila po yung bahawak ng pera. Correct. Inuwahan po namin ng Fidelity Bank. Yung may Fidelity Bank, kasi naghahawak ng pera, ang kasing proseso niyan, mangulek ka maghapon, but at the end of the day, turn over mo sa cashier. Turn over mo yung pera para wala ka ng problema
at i-record mo kung magkano. Kung minsan hindi ho nata-turnover. Kung minsan, siyempre, nasa field sila, hindi aabot sa kusina. Nagagamit ang pera. Pero kung may Fidelity Bank at nangyari po yun, hinahabol namin mismo yung parang garantor sa Fidelity Bank. Isa pong solusyon yan na pwede natin tignan doon sa lalo na yung mga malalaking transaksyon. Correct. Sistema. Ang nakikita ko talaga, kailangan integrity and accountability. So, yung mga nakikita natin hindi kayang gampanan yun, wag na nating i-hire. Kailangan natin talagang top level na mga tao na talagang tutup din ang mga katungkulan nila. And I think with you as a lawyer, and ako naman sa social service, kasi ang ating vice chairman ngayon is si Carissa Cascaluela, and I think she will be a very good partner sa fundraising. Kaya sabi niya sa akin, ikaw na ang sa blood bank. Sabi ko naman, ako public health, pero nakita ko na sa social worker, mahalagang palakasin natin ang ating social service, ang ating welfare services. So marami pa tayong gagawin, pero tapos na yung oras natin sa programa. Magpa-final words na tayo, Edison. Yes po. Gov Cora, tayo ay magbibigay daan na sa ating mga final words, final message sa ating programa, at nais nating pasalamatan ang pagbibigay bahagi ng mga natutunan natin kay ating Governor Attorney Oscar Palabiab. Gov, ano po ang inyong mga final message? Well, ang masasabi ko lang siguro ngayon kumbaga sana bovato ako dito sa Board of Governors. Marami akong nasa isip na pagpapatuloy ko po yung pag-contribute ng mga idea o mga proposals na palakasin yung mga sistema natin nang mabawasan po yung ating tinatawag na opportunity for yung temptation to be dishonest. Kasi yun ang malaking problema natin Kahit gaano katibay ang loob siguro ng mga tao na yan, kung hindi natin sasamahan ng sistema na hindi sila talaga gagawa ng katiwalian, malaking bagay yan. Kasi, kumbaga sa tabo, pag natakpan natin mga butas na yan, siyempre, hindi na masyadong lilibwak. Ilawan ang tabo na yan. Ayun. Tsaka yan po ako naman ay, we always end the prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat, Attorney Oka Palabiab, and looking forward to your active participation in our board meetings to make sure that ang Red Cross will always be first, always ready, and always there. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po, Governor Attorney Oscar Palabiab, at talaga nga namang kami ay nalulugod sa inyong pagpunta at pag-guest dito sa ating programa kasi nung pong Secretary General siya, Gov Cora, talaga namang lagi rin po natin siya kasama si siyempre yung ating dating host po dito, si Sir Francis, at siyempre baka sama ulit natin si Governor Attorney Oscar Palabiab sa mga susunod pa nating episode dahil ang ating minsan co-host po dito ay si Governor Francis J. Halandoli. At yan na po ating programa na kalingahatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kasunod na po yan ang pagbabalita, hatid po ni Sir Albert Sebastian, at kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. Ito po si Edison Enriquez, 5 minuto bago mag 4:00 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang